Magandang araw mga ka-Diskarte Chicks! Welcome back sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay pag-uusapan natin ng isang napaka-curious na tanong. Gaano nga ba kadalas gustong makipagdigmaan ng mga babae? So wala na tayong paligoy-ligoy pa, tara na't simulan na natin. Shoutout nga po pala kina Arnold Racasa, Ronaldo Dading, Roge C. Abantao, Jonathan Acosta, Danilo Valaria, Ferdinand Parat, Richard Tala, Jesse Cobre, Ricardo Coca, Babs Mac Maceda, Antonio Obidos, watching from Albany, New York, Gabriel Ermitaño, Fernando Buwan, Nes Baldero, Ronaldo Gabrentina Tere, at kay Elod TV Moto Villar. Maraming salamat po sa suporta at panonood ng aking mga videos. Dahil sa inyo, tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan at diskusyon sa mga interesting topics. Let's start, guys. Magpakatotoo na tayo. Gaano nga ba kadalas gustong makipagkantahan ng mga babae? Araw-araw ba? Lingguhan? O depende sa mood at timing? Ang tanong na ito ay maraming pinag-uugatan. Mula sa mga stereotypes hanggang sa mga personal na pananaw. Pero ngayong araw, bibigyan natin ito ng linaw. Sisirain natin ang mga maling paniniwala, i-explore ang sensya at dadagdagan pa ng konting kasiyahan para mas maintindihan natin. Kaya manatili ka hanggang dulo, lalo na kung ikaw ay nasa relasyon o curious lang. Dahil tiyak marami kang matutuklasan na nakakagulat. So una sa lahat, walang tamang numero o frequency dito. Ang sexual preferences ng mga babae ay iba-iba. Parang paborito nilang flavors ng ice cream. May chocolate, vanilla, at minsan halo-halo. Ayon sa pag-aaral, karamihan sa mga babae ay gustong maging intimate ng 1 hanggang 3 beses sa isang linggo. Pero may mga iba na kontento na sa mas kaunti, habang ang iba naman ay mas madalas. Ano ang mahalaga dito? Hindi ito tungkol sa bilang, kundi sa konteksto. Tanungin natin, ano bang nangyayari sa buhay niya? Stress ba siya sa trabaho o pamilya? Nakakaramdam ba siya ng emotional connection? Ang mga bagay na ito ay sobrang mahalaga. Minsan pa nga mas importante kaysa sa physical attraction. Pangalawa, pag-usapan natin ang hormones at kung paano nito naaapektuhan ang libido ng mga babae. Alam mo ba, sa panahon ng ovulation, ang gitna ng menstrual cycle ng babae, mas mataas ang sex drive nila. Bakit? Ito ang panahon kung kailan pinakamadali ang reproduction ayon sa biology. Pero hindi lang ito tungkol sa ovulation. Ang levels ng hormones tulad ng estrogen at testosterone ay may malaking papel din. Opo mga ka-Diskarte Chicks, may testosterone din ang mga babae at mahalaga ito sa kanilang libido. May mga panahon din ng hormonal imbalances tulad ng menopause o pagkatapos manganak. Ang mga ito ay maaaring magpababa ng desire, kaya kung minsan ay hindi siya interesado ngayon, pero sobrang interesado naman niya bukas. Normal lang po yan. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. Pangatlo, ito ang pinaka-interesting connection sa emosyon.
Para sa maraming babae, ang emotional connection ay isang malaking dahilan ng desire. Hindi lang ito tungkol sa physical attraction. Ang pakiramdam na minamahal, pinahahalagahan, at nauunawaan ay direktang nakakaapekto kung gaano kadalas niyang gustong maging intimate. Ngayon, isipin niyo ito. Kung disconnected siya o hindi niya nararamdaman na siya ay naa-appreciate, mas mahirap para sa kanya na maging masigla. Pero kapag ginawa mo ang simpleng bagay tulad ng pagpapakita ng genuine na interest sa kanyang kwento. Pangalawa, pagpaplano ng date. Pangatlo is pagbibigay ng random compliments. Maaari nitong palakasin ang emotional connection ninyo. Reminder guys, ang landas patungo sa physical intimacy ay kadalasan nagsisimula sa emotional intimacy. Kaya mas pinapalalim mo ang connection na ito, mas magiging natural ang lahat. Mga kadiskarte chicks, ano ang masasabi ninyo? Napansin nyo ba ang mga ganitong bagay sa inyong relasyon? I-share nyo naman po sa comment section. Gusto kong marinig ang inyong thoughts. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa iba pang useful na content tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.